Los Angeles Lakers pumayag nang ibigay sina Hachimura at Austin Reeves kapalit ang isang legit na big man. Pero bago yan, ngayong taon ang Los Angeles Lakers ay wala na namang first round pick sa NBA draft dahil kailangan pa nilang ibigay ang isa pang first round pick sa New Orleans Pelicans bilang bahagi ng trade noong 2019 na nagdala kay Anthony Davis sa kanilang koponan. Gayunpaman, may isa silang second round pick na nasa ika-55 na pwesto. Noong nakaraang taon, pinili ng Lakers si Bronny James gamit ang ika-55 pick. Ngayon taon, wala namang partikular na manlalaro na inaasahang mapunta sa kanila sa parehong pwesto, ngunit tiyak na magsasagawa sila ng masusing pagsusuri lalo na't kailangan nilang dagdagan ang suporta sa paligid ni na LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Isa sa mga inaasahang magkakaroon ng workout para sa Lakers ay si Samson Johnson, isang 6'10" na big man mula sa University of Connecticut. Si Johnson ay may timbang na 225 pounds at orihinal na nagmula sa Togo, isang bansa sa West Africa. Sa kanyang high school years sa New Jersey, siya ay na-rate bilang ika-39 na pinakamahusay na recruit sa buong bansa ayon sa ESPN. Sa kanyang senior year, nagtala siya ng 7.5 points, 3.5 rebounds at 1.5 blocks kada laro sa loob ng 19.3 minutes. Ang kanyang team na Huskies ay nagtangkang magwagi ng ikatlong sunod na national championship, ngunit natalo agad sa torneo laban sa eventual champion na University of Florida. Bagamat hilaw pa ang kanyang opensa, kilala si Johnson sa kanyang mataas na energy, atletisismo at kakayahang dumepensa. Inihahalin tulad nga ang kanyang playing style kay JaVale McGee. May potential siyang maging isang rim protector at epektibong pick and roll finisher. Dahil kailangan ng Lakers ng lalim at talento sa sentro, maaaring maging makabuluhan para sa kanila na kunin si Johnson at paunlarin bilang project sa kanilang player development program. Samantala, matapos ang bigong playoff run ng Los Angeles Lakers ngayong season, tila malinaw na kung ano ang kanilang kailangang ayusin, isang dominanteng sentro. Sa kabila ng pagkuha kay Luka Doncic sa trade deadline kapalit ni Anthony Davis, hindi pa rin nakalusot ang Lakers sa unang round ng playoffs laban sa Minnesota Timberwolves. Ngayon, handa na umano ang Lakers na isakripisyo ang isa sa kanilang mahuhusay na rising star na si Austin Reeves, kapalit ng isang star caliber na big man. Ayon sa ulat ni Dan Wojcicki ng Los Angeles Times, bukas ang Lakers na i-trade si Reeves kung ang kapalit ay isang sentrong maaaring maging pundasyon ng kanilang team. Isa sa mga posibleng target ng Lakers ay si Domantas Sabonis ng Sacramento Kings. Sa ilalim ng bagong general manager na si Scott Perry, maaaring maging available si Sabonis sa trade market. Isa itong malaking oportunidad para sa Lakers na mapunan ang kanilang kakulangan sa front court. Sa isang mungkahing blockbuster deal, matatanggap ng Lakers sina Sabonis at Devin Carter, habang mapupunta naman sa Kings sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith at isang 2031 unprotected first round pick. Sa trade na ito, makakakuha ang Kings ng batang scorer at playmaker sa katauhan ni Reeves na nagtala ng 20.2 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists bawat laro ngayong season. Kasama rin sina Hachimura at Finney-Smith na maituturing na solid defenders sa wing positions, tugma sa pangangailangan ng Kings para sa mas mahabang depensa sa perimeter. Para sa Lakers, hindi man si Sabonis ang perpektong sentro na kanilang hinahanap, siya ay isang two-time All-NBA big man na kayang gumawa, mag-rebound at mamuno sa opensa. Sa kombinasyon nila ni Doncic at LeBron James, maaari siyang maging susi sa muling pag-angat ng Lakers sa championship contention. Bagamat magiging komplikado ang trade na ito, ang posibleng sabayan nina Sabonis, Doncic at LeBron ay maaaring magdala ng panibagong sigla sa Los Angeles Lakers. Isa pang option na tinitingnan ng Lakers ay ang pagkuha kay Walker Kessler at Lauri Markkanen. Possible nga ito makuha ng Lakers kung ibibigay nila sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Dalton Knecht at nga draft picks. Kung mangyayari itong trade na ito ay makakabuo ang Lakers ng Twin Tower para ipanglaban sa mga big man tulad ni na Rudy Gobert or Nikola Jokic. Habang ang Jazz naman ay makakakuha ng mga batang players na makakatulong sa kanilang rebuild sa kanilang team.